Inaasahan ng magsisimula ngayong araw ang pagdedebate ng Senado sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ang mga dapat asahan dyan alamin sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Kagabi sa plenaryo, inilatag na ng 2025 budget sponsor na si Senator Grace Poe ang ilang laman ng budget ng gobyerno para sa susunod na taon para sa bersyon ng Senado. Inaasahang sa sentro sa kalusugan, edukasyon, teknolohiya, kabuhayan, ayuda at marami pang iba ang budget. This budget isn't just a series of numbers. It's a blueprint of our priorities, the most important investment of our government. Hinggil naman sa mainit na usapin sa budget ng Office of the Vice President, kinumpirma ni Poe na inadapt nila ang bersyon ng Kamara kung saan umaabot sa 733 million pesos ang budget sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Natapyasan na ito kumpara sa unang bersyon na umaabot sa 2 billion pesos para sa susunod na taon. At para naman sa Hatol Labayan 2025, tiniyak na senadora na hindi mababawasan ang pondo para sa COMELEC. Kabilang narito ang pondo para sa BARM elections. Ukol naman sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program, sabi ni Poe, magiging depende pa ito sa magiging debate ng Senado sa budget. Nakatuon daw sila ngayon sa pagpasa ng panukalang budget ng pasok sa deadline. Bukod dyan, may karagdagang pondo rin para sa kalusugan at pagtitiyak para sa budget kapag may kalamidad. May karagdagang pondo tayong manghugot para sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program na gagamitin sa emergency shelter support. Bukod pa ito sa karagdagang pondo sa Quick Response Fund para sa rehabilitation at ayuda sa mga biktima at sakuna. Nariyan din ang programa para sa mga senior citizens, pabahay para sa mga pamilyang Pilipino, tulong para sa mga OFW at pati sa mga PUV drivers. Pagtutuunan din daw ng pansin ng budget ang para sa agrikultura, infrastruktura, trabaho, transportasyon, defense at paglaban sa kriminalidad. At para mapigilan ang mga alis guo na makalusot, pinaglaban ito ni Senator Risa. The Senate shall support the funding for the automated biometrics identification system of the Bureau of Immigration. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.